For today's video, ito na ang inyong pinakahihintay, ang aking muling pagbabalik sa aking mga alaga. At bago yan ay eto muna ang aking mga kaganapan bago nyo muling makita si Lola at Nili. Lampas na nga ng alauna ng tanghali nang dumating ako sa bahay ng ate ko. Bukod sa pagod ay gutom na din ang person. Kaya naman ang makapahinga akong saglit ay lumapang na nga din ako. At pagkatapos nga hinintay ko lamang ang aking pinsan na dumating bago ako maligo. At eto na nga ang aking pinsan na si Mau na sakay ng kanyang pajero at galing pa sa kanyang trabaho. Hindi nga lamang magpinsan na turingan namin kundi halos magkapatid na din. Mahigit 4 na buwan nga kaming hindi nagkita at huling nagkita kami ay nung February pa. At ganyan nga lagi ang aming eksena kapag nagkikita kami. Paalis na nga din siya dyan at sumaglit lamang para magkita kami at kunin din yung padala niya. Pagkaalis nga ng pinsan ko ay naligo na din ako at inayos ko lahat ng aking mga gamit. Inihiwalay ko lahat ng mga padala sa akin at inayos ko ang lahat ng mga gamit ko na akin dadalhin sa aking trabaho. Inilipat ko nga lahat sa maleta ang aking mga gamit na nasa extra bag. Para isang dalahan na lamang at medyo madami din nga ang naging laman nang mailipat ko lahat. At syempre kasama na din dyan lahat ng aking mga pasalubong para kay Lola at Nili at sa aking reliever. Bago nga ako tuluyang umalis ay hinintay ko din ang aking ate na dumating galing sa kanyang trabaho. At eto na nga ang aking kapatid na si Ate Selly, pangalawa sa aming magkakapatid. At eto naman si Donatello, ang kanilang alagang pusa, abay kinalabit nga ako at siguro ibig sabihin ay pansinin mo naman ako. Nang dumating nga ako ng bahay ay biglang nagtago nung makita ako at ngayon naman ay nagpapapansin. 7:30 nga ng gabi ay bumalik na ako sa aking trabaho dahil ang usapan namin ng aking reliever ay alas 8 ng gabi ay nasa bahay na ako. Dahil aalis na din siya kaya naman ikinuha na ako ng ate ko ng taxi. Inihatid na nga din ako ng ate ko sa labas at pagdating nga namin ay nandyan na ang taxi na naghihintay. Hindi naman kalayuan ang biyahe at nasa 15 to 20 minutes lamang. Pambahay na nga lamang din ang aking isinuot at nakatsinelas na lamang din ako. At yan nga t-shirt na suot ko ay hiniram ko pa sa aking ate dahil wala akong dalang pamalit. Mag-aalas 8 na nga ng gabi ng mga oras na yan dito sa Israel pero maliwanag pa dahil summer na nga dito. Ayan nga't malapit na akong bumaba kaya naman inihanda ko na ang aking pambayad. 100 shekel ang aking pamasahe o 1,500 sa pera natin sa Pinas. At eto na nga pagkatapos ng isang buwan at kalahati ng aking bakasyon ay muli ko na namang nasilayan ang aming building kung saan kami nakatira ng aking mga alaga. At ilang hakbang na nga lamang ay magkikita na ulit kami ng aking mga alaga for today's video. Siguradong excited na sila na makita ko at alam kong excited na din kayo na makita sila. Parang kailan lang nang umalis ako dito para magbakasyon at sa sobrang bilis ng araw abay nandito na nga ulit ako. Pagdating ko nga ng Israel ay nagpahinga lamang akong saglit at balik na ulit sa trabaho. Back to reality na ang person at kakayod na ulit. At eto nga't malapit na ako sa pintuan at siguradong si Nili ay hindi na din mapakali. Dahil alam niya na padating na nga din ako. Pagbukas nga ni Ate Nora ng pinto ay natawa nga ako at kakabakan sapatos. Naggagayak na nga si Ate Nora at paalis na nga din siya. Ayan nga si Nili at ligayang-ligaya na makita ako at sinalubong agad ako. Pag-doorbell ko pa nga lamang dyan ay rinig ko na agad ang boses ni Nili at tuwan-tuwa at panay ang banggit ng pangalan ko. Pag nagbabakasyon nga ako ng Pinas o kaya naman ay kahit isang araw na day off dito sa Israel ay nag-aalala yan kapag umaalis ako at baka daw hindi na ako bumalik. Bago nga ako umuwi ng Pinas para magbakasyon ay kumuha muna ako ng OAC sa Philippine Embassy. Abay hindi nga yan nakatulog ng gabi at iniisip na ako'y aalis na. Ganan nga akong kamahal ni Nili na talaga namang ayaw niya akong mawalay sa kanya. Pagdating ko nga ay agad ko din pinuntahan si Lola, malayo-layo pa nga ako ay iniabot na ang kanyang kamay at gusto na agad akong mayakap. Tinanong ko nga si Lola kung na-miss niya ako, abay hindi niya daw ako na-miss kundi sobrang miss na miss niya daw ako. At sa sobrang pagka-miss nga sa akin ni Lola ay naiyak nga din siya nang makita niya ako. Ipinakita nga din niya sa akin ang kanyang bagong cellphone dahil nga nung umalis ako ay pasira-sira na ang kanyang cellphone kaya naman ibinili siya ng bago ni Rappi. Umiiyak nga dyan si Lola habang nagkukwento dahil mas nahihirapan siya at nanghihina kapag umuwi ako ng Pinas. Kahit nga naaalagaan ng ayos ng aking reliever si Lola at si Nili ay pag bumabalik ako ay mahina si Lola. Siguro ay dahil masanay ang katawan ni Lola sa pag-aalaga ko. Sabi ko nga din ay huwag siyang mag-alala dahil nandito na ako at maaalagaan ko na siya at babalik na ulit yung dati niyang lakas. Kahit nga may mga araw na hindi din kami nagkakasundo ni Lola dahil nga sa kanyang kondisyon at mahirap siyang alagaan ay mahal na mahal din naman ako niyan. Pamilya nga ang turing nila sa akin at hindi iba kaya naman madalas sabihin ni Lola sa akin na para niya na akong anak. Pag nagbabakasyon nga ako ng Pinas ay nahiling pa yan sa akin at sabi tama na daw ang 1 buwan. Dahil masyado daw matagal ang 1 buwan at kalahati. Pero dahil mabait si Lola ay nauunawaan naman niya ako kung bakit gusto ko na medyo matagal ang bakasyon para makasama ang pamilya at lalo na ang aking mga anak. Kaya naman lagi ko din sinasabi kay Lola na mabilis lang ang araw at eto nga nakabalik na agad ako. Iyak na iyak nga dyan si Lola na parang bata na nagsusumbong sa akin. Sabi niya nga din sa akin na ramdam niya din sa kanyang katawan na kapag umaalis nga ako ay nanghihina siya. Isa nga din yun sa pinag-aalala ko kapag nagbabakasyon ako ng Pinas dahil alam ko na agad na pagbalik ko ay mahina nga si Lola. At smekani po. כן, מאמי, אני שמחה את פה, נשמה שלי טובה.
At bet gagawti. Bemed. Kita nyo naman at ligayang-ligaya nga si Nili sa aking pagdating. At halos mapasayaw na nga sa sobrang saya. Kwento nga din sa akin ni Lola na halos araw-araw ay binabanggit ako sa kanya. At nito nga pauwi na ako ay mayat maya na lamang daw ay tinanong ako sa kanya sa sobrang excited. Ayan nga't nagpaalam na din si Ate Nora na aalis na siya at bago nga siya umalis ay inayos muna namin ni Lola ang kanyang sahod. Bago nga ibigay ni Lola kay Ate Nora ang kanyang sahod ay pinakita at pinabilang muna sa akin ni Lola. Pag alis nga ni Ate Nora ay sinamahan ko siya at inihatid ko hanggang sa labas. Wala naman ako masasabi kay Ate Nora dahil mabait siya at maalaga din. Kaya naman sobrang pasalamat din ako kay Ate Nora dahil habang nasa bakasyon ako ay hindi ako na-stress. Hindi siya pala sumbong sa akin sa mga nangyayari sa bahay kahit na may mga pagkakataon na nai-stress din siya kay Lola. Pero pagdating kay Nili ay wala naman siyang naging problema at hindi naman daw siya nahirapan sa pag-aalaga. Kaya naman shoutout kay Ate Nora, maraming salamat sa iyo hanggang sa muli at sa uulitin. Ayes! אבטיח. מה זה, אבטה? כן, אבטה שלך, אמרתי לך שיש אבטיח, שקנינו. Pagkahatid ko kay Ate Nora sa babae, agad akong sinalubong ni Nili nang dumating ako. Sabi niya sa akin ay buksan ko daw ang rep, sabi ni Lola, at may pa-surprise daw sila sa akin. At ayan nga ang pa-surprise ni Lola, ang pakwan, dahil alam ni Lola na paborito ko ang pakwan, kaya naman ibinili nila ako. Kahit nga simple lamang ay sobrang natutuwa ako dahil ramdam na ramdam ko yung pagmamahal nila sa akin. Pagkatapos ko nga asikasuhin sina Lola at pakainin ay sa wakas ay makakapahinga na din at balik na ulit sa dating kwarto. Ayan nga't si Nili nakapwesto na at matutulog na din. Maraming pong salamat sa inyong laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi. Thank you for watching.